Ayun. Saan na nagsilid biglay? Ayun, trespassing. Trespassing kasi sila nagpasok. Tibay yung simento kapag ganyan kalakas ng... grabe yun ng ano. Buti. Katindi ng mulan. Okay, update muna tayo mga kaibigan. Nandito po sa larawang ito, Typhoon Dolphin. Grabe Tapos tropical depression. So dalawa, pero yung isa, ganap ng bagyo. Si Maymay ba yung isa dati? No? Parang tapos na ata yun. Ngayon may 3 or 4 pa ba na papasok na bagyo dito sa Pilipinas? Kasi grabe ho talaga yung mga nangyayari ngayon sa bandang Luzon. No? Talagang baha, ulan, tapos basura. Diba? Ano bang ginagawa ng gobyerno ngayon? Saan ba nakafocus? Sa flood control? Hindi. Nakafocus po sila sa pagpapabagsak kay BP Sara. Base lang sa aking opinion kasi yun po yung nakikita natin na naka-highlights. 'Di ba? Habang pinapaalala sa atin ng Diyos na dapat yung unahin ay flood control issue. Hindi po yung kung ano-ano. Okay mga kapatid, i-play muna natin yung mga kaganapan. Grabe, napakalakas po ng mga dumating na bagyo, no? Ang pinaka nakakatakot kasi diyan yung pagbaha, no, dahil diyan sa Metro Manila. Okay, wag muna 'yan. Ano to parang may gusto ata magbakod or parang sasakupin yung lugar nila. Yan, update po rin tayo diyan. Ito na po yung nung nakaraang nitong bagyo, no, nung nakaraang araw. Grabe Nico Alan Chua siya. Katindi ng mulan. Ang lakas, grabe. Pagkatapos yan, siyempre, nagkalat yung mga basura, no? Nagkatumbahan pa pati yung mga So, ang nangyari pala dyan, hindi lang basta ulan. May kasama po siyang sobrang lakas na hangin, no? Grabe. Imagine nyo na lang yan kung mga ilang araw pa na may darating pang mga bagyo. Paano na po yung Metro Manila? Ang iniisip ko kasi, lagi naman natin sinasabi sa vlog to dati, na dapat po unahin yung flood control issue o kaya mapaghandaan. Hindi ho kasi pwedeng sabihin natin na normal na yan, tanggapin na lang natin na ganyan tayo. Wala man lang kaming marinig sana, pipilitin ho natin na baka kayanin pa natin itong mga dumarating na bagyo. Hindi yung sasabihin mo na normal na yan. Hindi ganun Tapos ang masakit pa nun, kinukonsente pa nung mga sumusuporta, di ba? Tapos pag ulan, pagbaha, saan ba nila isisisi? Malamang, baka sa Duterte na naman. Hindi ganun mga sir. Ewan ko ba? Impeachment ang inuna Yung flood control na pinaglaban po ni Sir Marcoleta, yun po sana nandoon na tayo Ang nakita ho natin, tinatago nila yung flood control issue na dapat yung blue ribbon buksan na. Pero wala, pinipili. Impeachment po ang inuna. 'Di ba? Na nakikita natin, hindi naman kalakihan yung budget. Tapos itinulong pa pala sa pagkain at sa gamot. 'Di ba? Tapos umabot pa sa impeachment, samantalang dito hinahanap natin yung binida ng Pangulo na sinasabi niyang may 5,500 flood control. Wala. Kung mayroon man, ano nangyari? Huwag nang ipagtanggol na yung baha dati hanggang bewang tapos hanggang madali na lang humupa. Manang Claire, maawa ka sa sarili mo. Itigil mo na yan. Diba
At ito mga kapatid, no, may papakita ho ako sa inyo. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. May part 1, part 2 to. Yan, parang nagkakagulo sila dito. Basahin muna natin kasi gusto kong panoorin pero syempre kasama na kayo. Ayan, no. Pagpasok at pagbakod sa bahagi ng lupang ninuno sa barangay Che, busuan ng mga pribadong kumpanya. Ala, inalmahan ng mga katutubong Tagbanwa. Inalmahan ng mga katutubong Tagbanwa ang umano'y ginagawang pagbabakod ng isang pribadong kumpanya sa bahagi ng sitio Lakdayan, Barangay Che, Buswanga, Palawan. Ayon kay GJ.R. Agkauli, isa sa mga miyembro ng tribong Tagbanwa, binakuran umano ang bahagi ng aplayan na nagsisilbing daungan ng kanilang mga bangka. Bagamat may ipinapakitang fencing permit ang mga nagsasagawa ng pagbabakod, hindi ito kinikilala ng grupo dahil sakop umano ng kanilang ancestral domain o lupain ninuno ang naturang lugar. Aniya, sabi dito, yan. Aniya, ang mga gumagawa pa umano mula sa ibang lugar ang kinukuha ng kumpanya upang isagawa ang pagbabakod. Kaya nagkaisa ang mga katutubo na alisin ang itinatayong bakod. Nananawagan naman ang mga katutubong Tagbanwa sa National Commission of Indigenous People, di ko masyadong nabanggit, NCIP, maging sa Malacanang natugunan ang isyong maresolba ang issue at mabigyan linaw ang estado ng kanilang inaangking lupain. Nako, mahirap na yan, no? Kasi permit, saan ba galing yung mga permit, may pirma-pirma na yan? Legit ba yan? Hindi porket pinirmahan, okay na. Ayan po, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Anong meron? Yan, tinanggal ko kasi yung ano. Yan. Ulitin natin, ano? Nagkainitan to. Iba! Tutang na yung boys boy kami dito. Ito Bernard! Ano ba nangyari sa amin po dito ngayon? Ano? May mga ipak, no? Hindi. Hala. Akala ko beng-beng. Ano pala, no? Yero. Binabakuran nila. Grabe. Tinanggal nila yung mga ano, bakod-bakod. Ayan, no? Tinatanggal nila. Pumalang po, tanggal ninyo. Bawal. Grabe yan. Daanin ko yan eh. Sige, sino gusto mo? Naman sino? Grabe yung ito si Kuya, oh. May dalawa na tapos mayroon pa nakasungkit doon, ano? Naka full battle gear, kumbaga. Full set pala. Hala. Gimay yung talo na yan! Gimay nga, sige! Ayun. Hala, nagkainitan na. Nagkainitan na ata mga kapatid. Ayan yan, lakihan natin. Hala.
Bawal kayo dyan. Sabi patay kung patay. Eh. Hindi ka mula magsulod dito sa nang kudal ha. Hindi ka mula magsulod sa nang kudal. Di kita lang salwa. Grabe yun. Ara may magwasag. Timos ka mo lang. Di ka magrarayo. Kala ko tunog ng baril eh. Yero pala yun ang pinupukpok nila. Eh, ito na. Malapit na sila. Ang sulod nito. May instant yero na tuloy sila kuya niyan. Ang alambre. Ang alambre tanggalan nindo. Ang alambre tanggalan nindo ra. Kala siguro nila mababait yung mga tao diyan, ganun-ganun lang ano. Pag yung lupa na nila yung sinasakop, hindi pwede. Magbal ka mo martilyo, luluno nindo ang alambre. Ginawan yung bako na may na. Ang alambre luluno nindo. Parang pagkakaintindi ko, nilalagay nyo ng bakod yung tabing dagat namin. Ang alambre palulon. Asa baybay? Asa adok, ang alambre sa kwan, luluno nindo, tanggalon. Para arasan na may masalang ebidensya diyan. Trespassing murusan na nagsulod biglay. Ayun, trespassing. Trespassing kasi sila nagpasok. Walang court order. Oh, tapos papel lang, no? Papel. Eh, ngayong araw ata, walang ang court ngayon eh. Ay, hindi, baka na. Di lang ka mo sa sulod, hindi ka magsulod ito sa kwan area. Tingin ko may susunod pa to. Magkakaroon ng round 2 to. Pabantayan nindo ba kaduto ang iba palulon. Ang kwan ang iba maglulun ng alambre. Lulunon nindo. Ang alambre lulunon nindo. Lunukin nyo yung alambre eh. Sa mga naglagay dyan. Hindi nindo kwan ang kahoy tago nindo tanan. Pati ang kwan lulunon. Ayun, tinusok nila yan. Yan. No? Nakita ko tinusok nila yan dyan. Tapos, yung follow up, lalagyan nila ng mga yero. Ano kayang balak nila? Di ba? Palawan pa, di ba? Ayun, natapos na. Ito naman yung parang round 2 siguro to. Tingnan natin kung magkaparehas ha. Ito. Tingnan ho natin. Yan. Inano na lang to. Naka-blur na lang. Para hindi. Pero makikita niyo yung pagtatalo nila. Eh no, grabe oh. Hindi ko alam kung ito yung part 2 kasi doon din mismo galing sa GMS. Pinuyok din talaga. Kaya mo, matatapang eh. Iba ata yan. Tapos ito mga kapatid, breaking news, kakapasok lang. Grabe ata itong nangyaring lindol. Colombia. Parang 5 minutes ago lang ata pinost to. Ito mga kapatid, itanggalin lang natin yung sound ano. Yan. Pray for Colombia, 7.4. Kakatapos lang po ng earthquake ng lindol dyan sa Japan ulit, di ba? Tapos meron na naman 7.4. Napakalakas ng 7.4 mga kapatid. Grabe. Sunod-sunod na yung lindol, ano? Hindi siya katulad ng mga unang mga 90s
mga early 20s. May mga lindol pero hindi madalas. Pero ngayon nakikita nyo kung gaano kadalas ang lindol. Grabe. Ayan, oh. Talagang nayayanig po sila. Tinanggal ko lang mo yung sound, ah. Ayan, oh. Grabe. Oh, bagsak talaga kahit mga puno. Kahit gaano katibay yung semento kapag ganyan kalakas ng... Oh, grabe yun ng ano. Buti hindi tinamaan si kuya, oh. Dito, oh. Yung may malaking parang pader. Ayun, oh, bag. Buti na lang, hindi tinamaan. Ala, grabe yung... Ala ka. Ang lakas. Aray, Diyos ko po, Panginoon ko. Hala. Wasak-wasak ho talaga. Ayun. Alam nyo mga kaibigan, yan ho dapat yung mga pinaghahandaan dito sa atin sa Pilipinas. Hindi yung impeachment trial po ni BP Sara. Kasi dito sa ating Pilipinas, nakakaawa kung ang Pilipinas ay isang person. Alam mo, lamog-lamog na. Lutay-lutay na. Para na siyang lantang gulay na pinag-aapakan pa. Ganyan ho ang itsura ng Pilipinas para sa paningin ko, ha. Dahil ang laki ho ng mga pondo, pero hindi ho halos napapakinabangan at hindi ho natin nakikita. Bilyon-bilyon, wala tayong nakikita kung saan nila ginamit. Samantalang sinasabi nilang itong si BP Sara nagkamali sa pamamagitan ng pagbigay ng gamot at pagbigay ng pagkain na nakatago, yun pa po ang inuungkat nila. Maawa naman kayo sa Pilipinas o sadyang wala na kayong awa, wala na tayong magagawa mga kapatid. Ang maihahatid lang ho namin sa inyo yung pagbibigay sa inyo ng balita para malaman po ninyo yung mga nangyayari na itinatago po ng mga bias media. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre kung trip nyo na may kasamang reaction katulad po dito, mag-subscribe po kayo at mag-like. Maraming salamat po sa inyong panonood. X-Crew News.